Kuya, matagal pa ba si Mama sa loob? Kanina pa siya eh. Bored na sina Mira at Marco sa kakahintay sa labas ng munisipyo. Magkaakbay ang kambal habang nakaupo sa sementadong bangko. Parehong naglalaro ng mga dahon at bato sa kawalan. Walang signal, walang wifi, at mas lalong walang kausap. Para sa dalawang batang puno ng sigla, isa itong matinding parusa. Maghintay lang tayo, Mira. Ang haba kasi ng pila sa loob. Gusto mo bang bumalik doon? Ayoko. Ang init doon, kuya. Ang tagal ni Mama. Sabi niya sandali lang siya. Pero sa gitna ng kanilang pagkainip, biglang huminto ang isang itim na kotse sa tapat ng munisipyo. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may matikas na tindig at ngiting agad pumukaw sa pansin ng kambal. Kuya, siya ba yung prinsipe sa princess movie na pinanood natin kagabi? Di no, kamukha niya lang yun. Hindi naman nakatiis si Mira. Mabilis siyang naglakad palapit kay Ramon at taranta naman siyang sinundan ng kanyang kakambal. Uy, di ka pwedeng lumapit sa kanya, Mira! Ngunit huli na ang lahat dahil nasa kanila na ang tingin ng lalaki. Mayor, malapit lang po rito ang restaurant ng asawa ko. Bestseller po ang chicken barbecue niya. Baka ho gusto niyong subukan. Hindi naman nakasagot si Ramon dahil masyado siyang naging okupado sa presensya ng kambal na nasa harapan niya. Ay, nawawala ba kayo? Hindi po. Hinihintay po namin ang mama namin. Kung ganun, ay dapat bumalik na kayo sa loob. Delikado kung dito kayo sa labas dahil baka mahagip kayo ng mga sasakyan. Hindi po kami pupunta sa kalsada. Bawal po, sabi ni Mama. Napangiti naman si Ramon sa kabahagyang lumuhod upang mas makalapit kina Mira at Marco. Ang cute niyo naman. Kambal ba kayo? Opo. Marahang pinisil ni Ramon ang pisngi ng dalawa, saka napatayo. Akmang aalis na sana ang binata nang biglang hinawakan ni Mira ang kanyang kamay. Tila ayaw siyang paalisin. Nagugutom rin po kami. Gusto kong kumain ng chicken barbecue. Mira! Tarantang sigaw ni Marco. Sorry po. Huwag niyo nalang pansinin ang kakambal ko. Bahagya namang natawa si Ramon saka napatingin sa kanyang driver na si Estong. Kilala mo ba ang magulang ng mga batang to? Opo, Mayor. Kilala ko po ang nanay nila. Ako na po ang bahalang magsasabi sa kanya. Tumango si Ramon at inabot ang kamay niya sa kambal. Tara, samahan niyo akong kumain ng chicken barbecue. Samantala, nagmamadaling lumabas si Felicia mula sa munisipyo. Hawak ang envelope ng mga papeles at hinahanap ang restaurant na tinuro ni Estong. Ngunit nang makarating siya doon, nanlamig ang kanyang katawan. Ramon? Napalingon si Ramon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, bumalik ang sakit ng nakaraan na pilit ng binaon ni Felicia sa limot. Mama! Sigaw ni Mira habang kumakaway. Si Sir Pogi, mabait! Nilibre niya po kami ng pagkain. Nanuyo ang lalamunan ni Felicia. Hindi alam kung paano ipapaliwanag sa kambal na ang kasama nila ngayon ay ang tunay nilang ama. Felicia, anong taga rito ka? At itong mga bata, anak mo ba sila? Diyan ka lang. Huwag kang lalapit. Napatigil naman si Ramon. May magkahalong pangungulila at pagtataka sa kanyang mga mata. Mama, magkakilala po kayo? Marco, Mira, umuwi na tayo. Sumunod kayo sa akin. Pero Mama... Mira, tara na. Napatayo ang kambal at malungkot na napatitig kay Ramon. Sorry po, Sir Pogi. Hindi po namin naubos ang pagkain. Marahang ngumiti naman si Ramon, saka hinawakan sa ulo ang dalawang bata. Huwag niyo nang isipin yon. Sige na, sumama na kayo sa mama niyo. Hindi kumibo si Felicia habang naglalakad palayo kasama ang kambal.
Pero sa likod nito, alam niyang hindi niya na kayang takasan pa si Ramon o ang katotohanan na ilang taon niyang nililihim. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw para kay Felicia. Pilit niyang iniiwasan ang posibilidad na mag-cross ulit ang landas nila ni Ramon, pero pilit pa rin silang ipinagtatagpo ng tadhana. Felicia, kailangan nating mag-usap. Kahit sandali lang. Wala na tayong dapat pag-usapan. Abala si Felicia sa pagdidilig ng kanilang mga halamang bulaklak habang si Ramon naman ay sunod ng sunod sa kanya. Meron, at marami. Hinahanap kita noon pa. Ilang taon na, Felicia. Hindi mo man lang ba naisipang balikan ako o kontakin man lang? Napapikit ang dalaga. Ayaw niya nang maalala. Pero bawat salita ni Ramon ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang dibdib. Wala kang dapat alalahanin. Hindi na kita mahal noon, kaya umalis ako. Hindi ako naniniwala. Alam kong hindi ka aalis nang ganoon-ganon lang. Ang kulit mo, no, Ramon? Ilang araw ka nang sunod ng sunod sa akin. Hindi ka ba napapagod? Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakarinig ng matinong sagot mula sa'yo. Lagi mo na lang akong iniiwasan. Hindi ako papayag na palampasin to. Ngayong nahanap na uli kita. Bakit pa bigla ka nalang umalis? Bakit bigla mo nalang akong iniwan? Nang di man lang nakikipaghiwalay ng maayos sa akin. Napatigil si Felicia sa paglalakad, saka nilingon si Ramon. Kasi nga ayoko na sa'yo noon, hindi ba? Hindi agad nakasagot ang lalaki. Tila nagkaroon ng matinding epekto sa kanya ang kanyang narinig. Kung ganon, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na may anak tayo? Nanlaki ang mga mata ni Felicia sa pagkabigla. Hindi mo na kailangan magsinungaling. Alam kong anak ko sila. Tugma ang taon sa relasyon natin at nakakaramdam din ako ng lukso ng dugo pagkasama ko sila. Maaaring kaya mo akong iwan, pero alam ko na hindi mo kaya magsinungaling sa akin pagdating sa mga ganitong bagay. Hindi agad nakasagot si Felicia. Napaiwas siya ng tingin. Pilit pa ring pinapanatiling malamig ang kanyang ekspresyon. Ano naman ngayon? Hindi nila kailangan ng ama. Paano mo naman nasabi yun? Alam ko lang, hindi naman sila nagtatanong. Saka, kaya ko silang palakihin nang walang tulong mo. Napaiwas ng tingin si Felicia. Alam niyang kung tititigan niya si Ramon sa mata, ay malalaman nitong nagsisinungaling siya. Talaga ba? Kung ganoon, bakit palagi nila akong hinahanap? Anong ibig mong sabihin? Pumupunta sila sa munisipyo para hanapin si Estong, para tawagan ako. Gustong-gusto nila akong makasama dahil nararamdaman din nila ang nararamdaman ko pag magkasama kami. Gusto mo bang ipagkait yun sa kanila? Napabuntong hininga si Felicia. Gusto niyang iwasan na lamang ang usapan. Busy ako, Ramon. Marami akong kailangan gawin dahil may papaspang project ang mga bata. Di tutulungan kita. Bigla na lamang humakbang papasok si Ramon sa kanilang bahay. Nabigla roon si Felicia, pero wala na siyang magawa nang tupiin ni Ramon ang manggas ng suot nitong long sleeve polo. Ano ba ang kailangan mong gawin? Itong mga halaman ba? Bakit mo to ginagawa, Ramon? Nagigilty ka lang ba? Kasi kung oo, mabuti pa ngayon pa lang, tumigil ka na. Huwag mo nang paasahin pa ang mga bata. Kung aalis ka rin naman. Napakunot ang noo ni Ramon. Sa pagkakataong ito, tila hindi na ito nasiyahan sa sinabi ni Felicia. Felicia, gusto mo pa rin ako, no? Napaawang na lamang ang bibig ni Felicia sa gulat at hindi makapaniwala. Si Ramon naman ay napangiti lamang sa kabinuhat ang mga flower pot. Hindi ko ginagawa to dahil guilty ako. Masaya ako, Felicia, dahil nahanap kita pagkatapos ng ilang taon. At bukod sa nagkatagpo tayo uli, nalaman ko pang may mga anak tayo. Hindi na ako mangungulit
kung bakit hindi mo sinabi sa akin ang katotohanan. Kung tinago mo sila, kahit na alam mo naman na hindi ko tatalikuran ang responsibilidad na yun. Sabihin mo lang sa akin ang lahat kapag handa ka na. Pero habang hindi mo pa magagawa yun, hayaan mo na muna akong makasama kayo. Kahit hindi mo muna ako ipakilala bilang ama nila. Ayos na sa akin na makasama kayo. Napabuntong hininga si Felicia saka napaiwas ng tingin. So, saan ko ilalagay itong mga flower pot? Huminga ng malalim si Felicia saka mahinahaw nagsalita. Doon sa dulo, para maarawan ng maayos. Pagbalik ng kambal galing sa kanilang paaralan, laking gulat nila nang makita si Ramon. Agad silang nakipaglaro sa kanilang ama, habang si Felicia ay tahimik lamang na pinapanood ang lahat. O ganito kung may 5 mansanas ka, tapos may dumagdag pang 2, ilan na lahat? 7! 7! Masiglang sagot naman ng kambal. Sinusulat ang sagot sa notebook. Ang galing naman, ang bilis niyong matuto Tito Ramon, kailan po kayo aalis dito sa bayan namin? Sabi po kasi ni Manong Estong, bumibisita lang raw po kayo dito. Biglang napatigil si Ramon. Napatingin siya kay Felicia na biglang kunwaring abala sa pagtatanggal ng tuyong dahon. Di ba po mayor kayo sa ibang lugar? Oo, pero gusto ko munang manatili dito. Gusto niyo na rin ba akong umalis? Hindi po. Gusto nga po namin na dito na po kayo titira. Ayaw na po namin umalis kayo. Natawa ang kambal habang sina Felicia at Ramon naman ay nagpapalitan lamang ng tingin. Tito Ramon, magluluto po si Mama ng egg tarts mamaya. Favorite po namin yun. Talaga ba? Alam niyo bang favorite ko rin yun dati? Palagi akong nilulutuan ng girlfriend ko ng ganun noon. Nasaan na po siya ngayon? Muling napalingon si Ramon kay Felicia na agad namang inabala ang sarili sa kusina upang umiwas ng tingin. Nasa malayo na. At mukhang ayaw niya na akong makasama. Nalungkot naman ang kambal. Dito na lang po kayo. Kami ni Mira po ang palagi niyong makakasama. Pati po si Mama. Napangiti lang si Ramon bago hinawakan ang ulo ng kambal at marahan itong hinaplos. Sige na. Ituloy niyo na yung sinasagutan niyo. I-check ko uli yan mamaya. Pagkatapos kumain at mag-aral ng kambal, nakatulog na nga sila sa sala. Nasa kusina si Felicia, naglalagay ng mga natirang pagkain sa lalagyan, habang si Ramon naman ay nag-aayos ng mga kalat sa mesa. Ako nang bahala dyan. Hindi naman nakinig si Ramon at nagpatuloy pa rin. Maya-maya pa, biglang napahiyaw si Felicia, dahilan upang agad rumesponde si Ramon. Nasagi ko yung takore! Napatitig si Ramon sa takuring naglalaman pa ng mainit na tubig at kay Felicia na halos mamilipit na sa sakit. Kailangan nating ilubog yan sa malamig na tubig. Habang nakalubog ang kamay ni Felicia sa malamig na tubig, bahagya pa itong nanginginig. Nakahawak lamang si Ramon sa kanyang kamay. Kaya ko na to. Salamat. Hayaan mo na akong gawin to. Napatitig si Felicia kay Ramon na marahang nakangiti lamang. Naalala mo ba nung college tayo? Nung pinilit mong buhatin mag-isa yung 10 kilong bigas. Kasi nga, kaya mo naman. Ayun, nabutas yung supot. Kumalat yung bigas sa buong hallway ng dorm. Nanliligaw ka pa lang nun. Oo, masyado kang suplada noon. Kaya ang hirap mong diskartehan. Pero nung naging tayo na, ikaw ang pinakamalambing na tao na nakilala ko. Hindi nakasagot ang dalaga. May kung anong bigat siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Magkahalong pangungulila at takot. Ano, masakit pa ba? Medyo. Inasikaso ni Ramon si Felicia at tahimik lamang siyang pinanood ng dalaga. Hindi pa rin nagbabago ang Ramon na nakilala niya. Maalaga pa rin ito.
Mukhang hindi ka makakaluto nito. Left-handed ka, di ba? Oo. Baka o-order na lang ako ng lutong ulam. Paano yung egg tart na pinangako mo sa bata? Hahanapin nila yon paggising na sila. Hindi ko nga alam eh. Siguro bibili na lang muna ako sa bakery. Talaga ba? Tingin mo, hindi nila malalaman na hindi mo luto yun? Ginawa mo rin sa akin yan noon, remember? Binilhan kita ng egg tart galing sa bakery. At sinabi kong gawa ko yon. Dahil nangako rin ako sa'yo. Tumawa si Ramon at tumango. Hindi ko yun makakalimutan. Pero actually, may magagawa naman tayo. Pwedeng ako magiging kamay mo. Teka, anong ibig mong sabihin? Sabihin mo lang sa akin kung ano ang gagawin. Tapos gagawin ko para maluto ang egg tart na favorite nila. Bahagyang nag-isip si Felicia. Pero sa huli, napabuntong hininga siya at ngumiti. Sige na nga, kung willing ka naman, bakit hindi? Natuwa si Ramon at agad na tumayo. Handang-handa. Oh, anong una kong gagawin, chef? Kunin mo muna yung harina sa taas ng cabinet, tapos ilagay mo riyan sa mesa. Agad namang sumunod si Ramon. Ngunit nang binuhat niya ang supot ng harina, aksidenteng napisil niya ito ng mahigpit, dahilan para sumabog ang harina sa mukha niya at sa paligid. Hindi na napigilan ni Felicia ang pagtawa dahil nagkalat sa mukha ni Ramon ang harina. Tutulong ka ba talaga? Nagsisimula pa lang tayo, nagkalat ka na. Pasensya na. Ang dami tuloy nasayang na harina. Napatayo si Felicia. Kinuha niya ang malinis na tuwalya sa gilid at lumapit kay Ramon. Mula sa sarili at kusa niyang iniangat ang kamay at marahang pinunasan ang harina sa mukha nito. Ngunit nang mapagtanto niya ang ginawa niya, napatigil siya. Ako na ang magpupunas. Dahil narumihan din ang kamay mo. Huwag kang gagalaw dahil baka lalong kumalat yung harina. Masyado na silang malapit. Haramdam niya ang mainit na hininga ni Ramon at ang nakalilitong kuryente sa kanilang pagitan. Napatingin si Ramon kay Felicia, isang titig na puno ng lambing at kakaibang saya. Sandali, kukuha lang ako ng walis. Ngunit, hindi pa man nakakahakbang si Felicia paalis, marahan siyang hinila ni Ramon palapit, saka mahigpit na niyakap. Ramon, anong ginagawa mo? Hindi ko rin alam, pero matagal ko nang gustong-gustong gawin to. Hindi naman sumagot ang dalaga. Itinaboy na rin siya ng kanyang sarili dahil hindi niya magawang itulak si Ramon palayo. Sa huli, hinayaan niya ang binatang yakapin siya. Walang nagbago, Felicia. Simula nang nawala ka, hinahanap kita ng hinahanap. Ilang taon akong umaasa na babalik ka sa lugar natin. Hindi ako lumipat ng tirahan o nagtrabaho sa malayong lugar dahil umaasa ako na kung hindi man kita mahanap, baka kusa kang babalik kahit hindi para sa akin. Mahal pa rin kita, Felicia. Hindi na ako ang Felicia na nakilala at minahal mo, Ramon. Maraming nangyari at hindi ko alam kung matatanggap mo yon kapag sinabi ko ang lahat sa'yo. Bakas ang pagkadurog sa boses ni Felicia. Naluha siya at tinago ang mukha niya sa dibdib ni Ramon habang tahimik na umiiyak. Hindi ko alam kung anong nangyari, Felicia. Pero naiintindihan ko. Hindi kita pipilitin kung hindi mo pa kayang sabihin. Ang mahalaga sa akin, nandito ka ngayon. At kung ano man ang pinagdadaanan mo, hindi kita iiwan. Tahimik silang nanatili sa ganoong posisyon. Ang mga alon ng damdamin ni Felicia ay sumasabog sa kanyang dibdib. Naging mas magaan naman ang loob ni Felicia dahil sa mga salitang iyon. Mami, maglalaro lang po kami ni Kuya doon. Sige, huwag kayong lalayo ah. Aalis na rin tayo maya-maya. Habang masayang naglalaro ang mga anak niya sa parke pagkatapos ng misa,
hindi na malaya ni Felicia na niyakap niya ang sarili. Abala ang isip sa pagbabalik ni Ramon matapos ang 7 taon. Ano kaya ang mangyayari? Paano ko ipapaliwanag sa mga anak ko ang lahat? At kay Ramon, may intindihan niya kaya ang lahat kapag sinabi ko kung ano ang dahilan ng biglaan kong pag-alis noon? Uy, ang lalim naman ng iniisip mo. Parang Mariana Trench. Nagulat ang dalaga sa biglaang boses sa tabi niya. Napalingon siya at nakita si Ramon, nakasandal sa puno. May bahagyang ngiti sa mga labi habang pinagmamasdan siya. Ramon, ginulat mo naman ako. Kanina ka pa ba riyan? Kakarating lang. Napadaan kami kanina pagkatapos kong puntahan si Mayor Oscar sa office niya. Tapos nakita kita rito, kaya napahinto ako. Okay ka lang ba talaga? Kanina pa kita tinitignan mula roon. Parang pasan-pasan mo ang buong mundo. Napalingon si Felicia sa paligid. Nag-aalala na baka mapag-usapan siya ng mga tao dahil isang kilalang mayor si Ramon. Wala ito. Nag-iisip-isip lang ako. Alam mo na, mga bagay-bagay. Lumapit pa si Ramon. Hindi na nagsalita agad. Pinakiramdaman niya ang katahimikan at ang halatang pag-iwas ni Felicia. Pagkatapos, isang mapaglarong ideya ang pumasok sa isip niya. Alam mo, Felicia, baka sa susunod na araw, hindi na ako welcome sa lugar na to. Bakit? Anong nangyari? Nag-away ba kayo ni Mayor Oscar? Parang ganun na nga rin. Kanina kasi, habang nagtatawanan kami kasamang ibang barangay officials, aksidente kong nasagi yung buhok niya. Hindi ko naman alam na nakawig lang pala siya. Ayun, natanggal. Napahiya siya dahil sa akin. Napatakip si Felicia sa kanyang bibig. Pilit pinipigilan ang kanyang pagtawa. Ngunit, hindi siya nagtagumpay. Pero sa kabila noon, napakabilis ng tibok ng puso niya. So, totoo nga na wala talagang buhok si Mayor Oscar? Teka, anong ginawa mo? Nagsorry ka ba? Kawawa naman. Buti sana kung kayong dalawa lang yung naroon. Tumawa lang siya at sinabing okay lang. Pero napapaisip ako. Baka pinaplano niya na kung paano ako papalayasin dito sa lugar niyo. Napailing si Felicia habang natatawa pa rin. Mabait si Mayor, hindi niya gagawin yon. Basta sa susunod, mag-iingat ka na. At least ngayon, alam mo na. Imbes na sumagot, tinitigan lang ni Ramon si Felicia ng napakatagal, habang marahang nakangiti. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Narinig naman. Masaya lang ako na nabangiti kita. Napaiwas ng tingin si Felicia at bahagyang napaubo. Noong umalis ka, nagkaroon ka ba ng boyfriend? Takang napalingon si Felicia kay Ramon. Bakit mo naman natanong yan? Gusto ko lang naman malaman. May mga sumubok manligaw, pero wala. Wala akong naging boyfriend. Napahawak si Ramon sa kanyang dibdib, tila nakahinga ng maluwag. Si Felicia naman ay bahagyang napangiti. Ikaw? Ako? Siyempre wala rin. Hindi tumibok itong puso ko para sa ibang babae. Kahit matagal na tayong nagkahiwalay. Tingin mo maniniwala ako dyan? Natawa si Ramon sa kapilit na pinaglalaban ang sarili. Totoo naman, Felicia. Maraming mga tao na ang sumubok na ipakilala ko sa iba't ibang babae. Pero talagang ikaw lang ang gusto ko. Siguro kung hindi tayo nagkita uli, baka habang buhay na talaga akong magiging single. Sinasabi mo bang magkakabalikan tayo? Sino namang nagsabi sa'yo? Tiliyang ngumiti si Felicia. Tila nangaasar. Ouch! Ang sakit naman nun. Akala ko pa naman madudulas ka na. At sasabihin oo, may pag-asa ka ba? Natawa lamang si Felicia at napailing. Muli siyang lumingon sa kambal na naglalaro.
hindi kalayuan sa kanila. Kumaway din sila kina Marco at Mira. Ay, ang lalaki na nila. Parang kailan lang nung nasa college pa tayo. At walang alam sa anumang mga mangyayari sa kinabukasan natin. Ang mahalaga lang sa atin noon, ang magkasama tayo, sa hirap o sa ginhawa. Ngayon, may dalawa ka ng anghel, Felicia. Paano mo nagawa? Paano mo na kaya nang palakihin sila mag-isa sa loob ng 7 taon? Nakita ni Felicia ang sinseridad sa mga mata ni Ramon. Hindi ito tanong na may halong pangusga, kundi puno ng paghanga at marahil kaunting pagsisisi. Hindi ko rin alam, Ramon. Siguro dahil kailangan, dahil sila ang buhay ko. May mga araw na mahirap, na parang susuko na ako. Pero kapag nakita ko sila, nagkakaroon ako ng lakas. Maraming sakripisyo, maraming gabing walang tulog, maraming pag-aalala, pero kinaya. Kinailangan kong kayanin. Pero ang totoo, sila ang sumalba sa akin. Sila ang nagbigay sa akin ng bagong direksyon. Kung hindi sila dumating sa buhay ko, wala na akong ibang dahilan pa para mabuhay noon. Lumapit si Ramon. Ang kaninang mapaglarong ngiti ay napalitan ng malalim na emosyon. Kitang-kita ang sakit sa mukha niya. Hanggang ngayon, hindi ko mapatawad ang sarili ko. Nawala ako sa tabi mo noon. Nahinayaan kong harapin mo lahat ng iyon na mag-isa. Sumasakit ang dibdib ko sa tuwing naiisip ko lahat ng mga ari mong pinagdaanan. Mapapinansyal, pisikal na pagod, emosyon. Alam kong lahat ng yun tiniis mo. Hindi mo kasalanan, Ramon. May mga nangyari. At ako rin tong umalis ng walang paalam. Alam kong sa loob ng 7 taon, nagkaroon ka rin ng mga sarili mong pagsubok dahil sa ginawa ko. At sa mga panahong yon, nag-iisa ka. Hindi tulad ko na mayroong Mira at Marco na nagbibigay ng lakas sa akin. May nagbibigay din naman ng lakas sa akin noon, Felicia. Ang pag-asang babalik ka. Kaya kailangan kong maging matadag para kapag nangyari yon, maaari pa nating ibalik ang lahat sa dati. Dahan-dahang inabot ni Ramon ang kamay ni Felicia. Sa pagkakataong ito, hindi na ito binawi ni Felicia. Hinayaan niyang manatili ang mainit na palad ni Ramon sa ibabaw ng kanyang kamay. Ang simpleng pagdampi na iyon ay nagdulot ng kakaibang kapanatagan sa kanyang dibdib. Felicia, hindi ko na mababago ang nakaraan. Hindi ko na maibabalik ang mga taong na wala ako. Pero andito na ako ngayon at pangako, mula ngayon, hindi mo na kailangan pang pasanin ang lahat na mag-isa. Hayaan mo akong makibahagi sa mga pasanin mo. Hayaan mo akong tulungan ka. Hayaan mo akong makasama niyo, nina Mira at Marco. Naramdaman ni Felicia ang init na gumapang mula sa kanilang mga kamay patungo sa kanyang puso. Ang bigat na kanina pa niya nararamdaman ay tila nabawasan, napalitan ng isang umuusbong na pag-asa. Maaari mo ba akong hayaan gawin yun? Tumango si Felicia ng marahan, hindi makapagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nangungusap ng pasasalamat at ng posibilidad na marahil, posible pa ngang maghilom ang lahat. Nagpatuloy nga ang palaging pagkikita nila ni Marco. Minsan sadya, minsan hindi. Hanggang sa tuluyan nang nakapag-adjust ulit si Felicia. Felicia, alam mo ba kung paano ako nakapasok sa politiko? Napalingon si Felicia kay Ramon at bahagyang napangiti. Kahit naman sabihin kong ayokong malaman, mukhang excited ka namang magkwento. Natawa si Ramon at napakamot sa kanyang ulo. Kinuha niya ang ilang piraso ng damit, saka isa-isa itong sinampay sa sampayan kasama si Felicia. Nasubukan ko mag-volunteer noon nang nagkaroon ng bagyo. 6 years ago. Simula noon,
naramdaman ko na parang gusto kong tumulong sa taong bayan. Pumasok ako sa politiko. Nagsimula sa mababang posisyon hanggang sa nakaabot ako sa pagiging isang mayor. Pero alam mo, hindi ko rin inaasahan na magiging mayor ka. Hindi ba't ang pangarap mo noon maging architect? Yung offer noon sa Maynila, hindi ba natuloy? Marahang napangiti si Ramon saka nagpatuloy sa pagsasampay ng mga damit. Hindi ako pumunta. Hindi ako tumuloy sa pag-alis ko. Teka, huwag mong sabihing hindi ka tumuloy dahil sa akin. Nanlaki ang mata ni Ramon. Tila napagtanto rin na hindi niya pa dapat sinabi yon. Uy, hindi oh. Ramon, so tinanggihan mo yung malaking opportunity na yon para lang manatili sa lugar natin. Bakit mo naman ginawa yun? Felicia, kasi ang dami kong iniisip nun. Umaasa ako na babalik ka, kaya ayokong umalis. Naghihintay ako sa'yo. Pero desisyon ko yun at wala kang kasalanan doon. Ramon naman. Tila isang kutsilyong bumaon ng malalim sa dibdib ni Felicia ang mga salitang iyon. Hindi niya matanggap na ginawa ni Ramon iyon para sa kanya. Gayong alam ni Felicia na hindi siya karapat-dapat para sa sakripisyong iyon. Tulad ng sabi ko, wala akong pinagsisisihan doon, Felicia. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa mga pangarap ko noon. Kahit na hindi ako naging architect, nagkaroon naman ako ng bagong career at masaya ako rito. Ramdam ko na ito talaga ang para sa akin. Hindi mo dapat ginagawa yun para sa akin. Hindi ko deserve na maging dahilan para isakripisyo mo ang buhay mo. Bakit ka magsasakripisyo para sa akin? Paano kung hindi nangyari ang lahat ng to? Wala na akong balak na bumalik sa lugar na yun Paano kung hindi tayo nagkita dito? Habang buhay ka na lang ba na maghihintay? Walang magbabago, Felicia. Hindi ako aalis sa lugar na yun. Bumuntong hininga si Felicia at naglakad palayo. Sinundan naman siya ni Ramon, pero hindi siya natigil. Nang makasalubong nila ang kambal, walang nagawa si Ramon kundi ang hayaan na lamang si Felicia. Tito Ramon, galit po ba si Mama sa'yo? Ano pong ginawa niyo? Hindi naman nakasagot agad si Ramon at napakamot na lang sa kanyang ulo. Oh, alam ko na po. Nalaglag niyo yung damit no. Nagagalit kasi si Mama pag nalalaglag yung mga bagong labang damit. Bahagyang natawa si Ramon pero hindi pa rin maalis sa isip niya si Felicia. Oh, yun na nga ang nangyari. Mukhang galit ang mama niyo. Pero ayaw niya akong kausapin. Ganyan lang po si Mama pag galit siya. Pero mamaya, kakausapin din po niya kayo. Kailangan niya lang pong magpalamig ng ulo. Sana nga, Marco. Sana nga. Kinabukasan, walang nagawa si Ramon kundi ang bumalik sa bayang pinaglilingkuran niya dahil matagal na rin siyang wala. Pero kahit sa gitna ng trabaho, walang ibang laman ang isip niya kundi si Felicia. Hello? Felicia, si Ramon to. Good evening. Okay ka lang ba? Hindi ka ba busy? Hindi ba ako nakakaistorbo sa'yo? Napangiti ng bahagya si Felicia sa formalidad ni Ramon. Magandang gabi rin. Dahan-dahan lang, Ramon. Sunod-sunod naman ata ang mga tanong mo. Pasensya na. Hindi ko kasi alam kung ano ang uunahin. Buong araw akong nag-aalala. Napangiti lamang si Felicia at ilang saglit na natahimik. Okay lang ako at hindi ka nakakaistorbo. Nagpapahinga lang ako ngayon dahil kakatapos ko lang patulugin ang mga bata. Mabuti naman kung ganon. Gusto lang sana kitang makausap. Hindi ko kayang hayaan na hindi tayo okay. Na may galit ka sa akin. Tungkol kahapon, gusto ko lang malaman kung... Hindi pa man tuluyang natatapos si Ramon sa pagsasalita, marahan na siyang pinutol ni Felicia. Okay lang ako, Ramon. At sorry kung bigla akong umalis kahapon. Hindi ako galit sa'yo. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Talaga? Hindi ko lang mapigilang mag-alala dahil bigla kang umalis. Nabigla lang ako sa sinabi mo.
Yung tungkol sa pagtira mo noon sa hindi mo pagtuloy sa Maynila. Dahil sa akin, Ramon, hindi mo alam kung gaano yun kabigat sa akin. Naramdaman ko na parang ang laki talaga ng kasalanan ko sa'yo. Na sinayang mo yung pangarap mo dahil sa paghihintay sa akin sa wala. Natahimik si Ramon sa kabilang linya. Pero no proseso ang sinabi ni Felicia. Ilang sandali pa ay nagsalita siya, puno ng pag-unawa. Felicia, ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ka nag-react ng ganun. Pero mali ka kung iniisip mong may nagawa kang mali dahil sa mga desisyon ko ngayon. Hinintay ni Felicia ang sasabihin ni Ramon. Mahigpit siyang napayakap sa kanyang unan at napahinga ng malalim. Desisyon ko yan, Felicia. Buong-buo kong desisyon. Oo, umaasa ako na babalik ka. Mahal kita noon, kaya ayaw kong lumayo. Pero hindi yun parusa na pinataw ko sa aking sarili dahil sa'yo. Ginawa ko yun dahil yun ang gusto ng puso ko noon. At kahit na hindi ka bumalik, kahit hindi tayo nagkita ulit dito, hindi ako magsisisi sa desisyon na yun. Pero Ramon, Felicia, ang pagmamahal ko sa'yo noon, hindi yun nanghihingi ng kapalit. Minahal kita noon dahil ikaw yun. Hindi dahil sa kung anong magagawa mo para sa akin o kung anong deserve mo. At yung mga nangyari pagkatapos kong magdesisyon na manatili. Yung pagpasok ko sa politika, yung pagtulong sa mga tao, yun ang nagbigay ng bagong direksyon sa buhay ko. Baka nga ito talaga ang para sa akin eh. Kaya please, wag mo nang isipin na may utang ka sa akin o kasalanan mo ang lahat. napapikit si Felicia. Pinipigilan ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Ang bigat na nararamdaman niya ay unti-unting napapalitan ng pagkaantig sa sinabi ni Ramon. Hindi mo kailangan isipin kung deserve mo ba o hindi. Basta ang alam ko, nandito ka na ulit. Nandito na kayo. At masaya ako roon. Masaya ako na nakikita ka muli, na nakakausap kita. At kung papayag ka, gusto kong subukan ulit. Hindi dahil sa nakaraan, kundi dahil sa ngayon. Hindi agad nakasagot si Felicia. Narinig niya ang bawat salita ni Ramon. Tumagos iyon hanggang sa puso niya. Ang pag-unawa nito, ang pagtanggap, ang pagmamahal na hindi nanunumbat. Ganoon si Ramon noon pa man. Ramon, salamat. Salamat sa lahat-lahat. Isang mahabang katahimikan ang namagitan, ngunit hindi ito awkward. Puno ito ng pag-unawa at ng bagong pag-asang sumisibol sa pagitan nilang dalawa. Gusto kong puntahan ka ngayon, kung okay lang. Narinig ni Ramon ang bahagyang pagtawa ni Felicia. Sige, maghihintay ako sa'yo. Agad namang umaliwalas ang mukha ni Ramon, para bang nawala ang lahat ng pagod niya sa buong araw na pagtatrabaho. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, agad na tinawag ni Ramon ang kanyang driver na si Stong. Mayor, babalik po ba tayo doon sa gantong oras ng gabi? Tumango si Ramon kay Stong. Ayaw mo ba? Pwede namang ako na lang magmaneho. Oh, hindi na po, Mayor. Mas gusto ko na po yun kasi mas nakakasama ko ang asawa ko. Tumango na lamang si Ramon saka pumasok na sa loob ng kotse. Nakangiti siya at masigla na kumpara sa busangot nitong mood buong araw. Mayor, mukhang may kaguluhan po, sir. Mukhang sunog po yun ah. Nataranta naman si Ramon at mabilis na bumaba sa kotse. Isiniksik niya ang kanyang sarili at nang tumambad sa kanya ang bahay nila ni Felicia na tinutupok ng apoy, agad siyang binalot ng takot na ngayon lamang niya naramdaman. Felicia! Felicia! Mayor, hindi po kayo pwedeng pumunta doon. Delikado po. Maging ang mga bombero ay pinipigilan na si Ramon. Nasaan sila? Ano nangyari? Nasaan si Felicia? At ang mga bata? Tito Ramon! Napalingon ang binata sa kanyang likod at nakita sina Mira at Marco na parehong namumugto ang mga mata. Sa likod nila ay ang ambulansya,
kung saan pilit pinapakalma si Felicia. Mira, Marco, okay lang ba kayo? Ano nangyari? Naluluhang napahawak si Ramon sa kamay ng kanyang mga anak. Nagsimula muling umiyak ang kambal. Nagising na lang po kasi kami na ang kapal ng usok. Tapos, nasusunog na po yung bahay namin. Tito Ramon, tulungan niyo po si Mama. Akmang lalapit na sana si Ramon sa gawin ni Felicia, ngunit Mayor, hindi po kayo pwedeng lumapit. sabi ng isa sa mga rescuer. Bakit? Ano nangyari kay Felicia? Bakit siya nanginginig ng ganyan? Mayor, may mga sintomas po ng post-traumatic stress ang biktima. Kailangan po nating magdoble ingat dahil baka mas lalong mapahamak po ang biktima. Pasensya na po, Mayor. Nagulat si Ramon sa narinig. Ang salita ng post-traumatic ay tila parang isang malaking suntok sa kanyang dibdib. Post-traumatic? Ibig sabihin, may nangyaring masama sa kanya noon? Opo, Mayor. Habang nakatayo sa gilid, tinanaw ni Ramon ang dalawang bata na nakatayo malapit sa ambulansya. Puno ng takot ang kambal. Marco, Mira, magiging okay ang mama niyo. Malakas ang mama niyo at matapang siya. Tito, si Mama. Nagpatuloy lamang sa pag-iyak ang magkapatid. Sa huli, mahigpit naman silang niyakap ni Ramon sa kabila ng sarili niyang pag-aalala. Ano nga ba ang nangyari kay Felicia? Sa loob ng 7 taong nagkalayo sila. Kinabukasan, maagang nagising si Felicia sa isang hindi pamilyar na kwarto. Nang makita niya si Ramon na nakaupo sa tabi ng kama, agad siyang napabangon. Nasaan ako? Nasaan sina Mira at Marco? Natutulog pa sila, Felicia. Nandito ka sa bahay namin. Ligtas ka rito. Nanlaki ang mga mata ni Felicia. Imbes na mapanatag, para bang mas lalo lamang siyang binalot ng takot. Hindi pwede, Ramon. Kailangan kong umalis rito. Kami ng mga bata. Hindi ako pwedeng bumalik sa lugar na to. Felicia, walang mangyayaring masama sa'yo dito. Poprotektahan kita. Mas magiging ligtas ka rito. Sinabi ng mga pulis na hindi aksidente ang nangyari sa buhay niyo kagabi. May nagtangka talagang sunugin ang bahay niyo habang tulog kayo. Sa tingin mo kakayaan kitang umalis kung may ganoong taong umaaligid sa'yo? Bumagsak ang mga balikat ni Felicia at walang buhay na naupo sa kama. So siya nga. Totoo ngang nakalaya na siya. Felicia, kailangan mo sabihin sa akin kung anong nangyayari para maprotektahan ko kayo. Nag-aalala ako, Felicia. Naluha lamang si Felicia. Tila maraming salita na gustong lumabas mula sa kanyang bibig. Pero hindi niya magawang sabihin. Naupo na lamang siya sa kama habang umiiyak. Mahigpit siyang niyakap ni Ramon. Sorry, hindi mo kailangan i-pressure ang sarili mo. Kung hindi mo pa kayang sabihin, okay lang. Pagkatapos ng nangyari, mas lalong naging desidido si Ramon na malaman ang totoo. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ginamit ang anumang mga koneksyon para lamang matugis ang salarin. Hanggang sa mapangalanan na ito ng mga pulis. Manuel Lorenzo, hinahanap na siya ng otoridad at may mga lead na rin. Hindi magtatagal, mahuhuli na rin siya, Mayor. Habang nasa balkonahe, mahigpit ang hawak ni Ramon sa kanyang basong naglalaman ng alak. Alam na niya ang lahat. Ang kahayupang ginawa ni Manuel Lorenzo, ang stepfather ni Felicia, na kinilala rin nitong ama noon. At ngayong alam na ni Ramon ang lahat, maging siya ay hindi alam kung saan magsisimula. Ramon, mabilis na napalingon si Ramon nang marinig niya ang boses ni Felicia sa kanyang likod. Umiinom ka? Nakaistorbo ba ako? Umiwas ng tingin si Ramon upang itago ang luhang nangingilid sa kanyang mga mata. Hindi niya lubos maisip na pinagdaanan ni Felicia ang maraming malulupit na bagay. Hindi naman. Marami lang akong iniisip. Gusto mo bang samahan ako? Tumango si Felicia at marahang ngumiti.
Nagtungo siya sa balkonahe at tumabi kay Ramon. Gusto lang kitang makausap. Gusto kong magpasalamat sa pagtulong mo sa amin. Pero bago yon, gusto ko munang mag-sorry sa'yo sa pag-alis ko nang walang paalam noon. Pero hindi ko yun ginawa dahil sa ayoko na sa'yo. Yung lalaking gumawa noon sa bahay namin. Alam ko kung sino yon. Si Tito Manuel. Nakalaya siya sa kulungan matapos namin siyang ipakulong ni Mama. Mukhang bumalik siya para gumante. Mahigpit na hawak ni Felicia ang kanyang sariling kamay. Pilit tinatatagan ang loob upang sabihin kay Ramon ang lahat. 7 years ago, muntik niya na akong gasahin habang natutulog ako sa kwarto ko. Nung nireport namin siya sa pulis at nahuli siya, may mga nakita ring video ko. Mga video na naliligo, nagbibihis, walang damit. May mga nakatagong kamera sa kwarto ko at sa banyo. Tama na, Felicia. Mahigpit na niyakap ni Ramon si Felicia na agad namang naiyak sa kanyang dibdib. I'm sorry. Sobra akong natakot noon kaya nilayo ako ni Mama. Wala kaming pinagsabihan dahil natakot akong mapag-usapan ng mga tao. Hindi ko rin kayang humarap sa'yo dati dahil pakiramdam ko, ang dumi-dumi ko. Wala kang kailangan ihingi ng tawad, Felicia. Hindi mo kasalanan yung nangyari. Hindi ka marumi. Wala kang kasalanan. Pasensya na dahil ilang beses kitang pinilit na sabihin sa akin to. Patuloy na umiiyak si Felicia sa kanyang mga bisig. At ang mga kamay naman ni Ramon ay nanginginig habang pinipilit niyang maging matatag para kay Felicia. Wala nang mananakit sa'yo ngayon, Felicia. Sa inyo ng mga bata. Andito ako at sisiguraduhin kong mahuhuli ang hayop na yun. Sisiguraduhin kong di niya na kayo may papahamak pa. Tumingala si Felicia sa katumitig sa mga mata ni Ramon. Wala ring nagbago sa nararamdaman ko sa'yo, Ramon. Mahal kita noon hanggang ngayon. Hindi ko lang magawang patawarin ang sarili ko noong una, kaya pinipilit kong itulak ka palayo. Ngumiti lamang si Ramon sa kamarahang hinalikan si Felicia sa noo. Naiintindihan ko. Mahal na mahal kita, Felicia. Kinabukasan, nagising si Felicia na nakayakap kay Ramon. Napabangon siya at napatingin sa paligid. Dahil sa paggalaw niya, ay nagising din ang binata. Uy, hindi ba't may trabaho ka ngayon? Hindi na muna ako papasok. Marahang hinila ni Ramon si Felicia pabalik sa kama. Saka ito muling niyakap. Gusto muna kitang makasama ngayong araw. Ganyan ba dapat? Hindi ba makakaapekto sa image mo? Paano kung kailanganin ka sa office mo? Naroon naman ang sekretary ko. Isa pa, kahit na mayor ako sa bayan na yun, alam din naman nila na kailangan ko ring huminga. Paminsan-minsan. Napangiti lamang si Felicia at bahagyang natawa. Anong gusto mong kainin ngayon? Ipagluluto kita. Namiss ko na yung luto mong adobo. Wala nang ibang luto ng adobo ang nakapantay sa version mo. Simula nung natikman ko yun. Nambobola ka pa ha? Parang masyado pang maaga para dyan. Hindi Nagsasabi ako ng totoo. Ilang segundong napatitig si Felicia sa mga labi ni Ramon bago bahagyang inilapit ang kanyang muka upang halikan ang binata sa labi. Nabigla naman si Ramon. Okay ka lang ba? May bahid ng pag-aalala sa boses nito. May pagtitimpi at pag-iingat sa maaring maramdaman ni Felicia. Hindi naman sumagot si Felicia at siya na mismo ang humalik kay Ramon. Mabilis namang lumakbay ang kanilang mga kamay habang hindi nila pinuputol ang kanilang mga halik. Napuno ng ingay ang kwarto ni Ramon habang maingat siyang gumagalaw sa ibabaw ni Felicia. Sa kusina, sabay-sabay silang kumakain ng lutong adobo ni Felicia. Wow, Mama! Ang sarap po talaga ng luto nyo! Masayang saad ni Mira. Kumain kayo ng marami ha.
Napangiti naman si Ramon habang pinapanood ang mag-iina. Mama, tito, pwede po bang maglaro sa garden kami mamaya? Gusto po namin mag-drawing doon sa shed. Bahagyang napaubo si Ramon upang kunin ang atensyon ng kambal. Mira, Marco, dito na lang muna kayo sa loob. Sasamahan namin kayo ng mami nyo. Okay lang ba yon? Napanguso ang kambal. Dahil po ba doon siya nagsunog ng bahay namin, tito? Malungkot na tumango si Ramon. Oo, Mira. Sana maintindihan niyo ako. Gusto ko lang na walang masamang mangyari. Lalo na at hindi pa nahuhuli ang salarin. Okay lang po, tito. Sana po mahuli na siya. Dapat po siyang makulong. Sige, magpatuloy na tayo sa pagkain. Oh, ito Marco. Gusto mo ba ng apple? Opo, mama. Thank you po. Nang muling maging abala ang kambal sa kanilang pagkain, marahang hinawakan ni Ramon ang kamay ni Felicia nang makitang nag-aalala ito. Huwag ka mag-alala. Mahuhuli din siya, Felicia. Tumango si Felicia at ngumiti. Pagkatapos nilang kumain, naisipan nilang ipakita kay Ramon ang mga lumang litrato nila Mira at Marco noong maliit pa lamang sila. Ito si Marco, noong magtatatlong buwan pa lang. Napakaiyaking bata. Habang si Mira naman, napakalikot noon. Naalala ko pa noong nagsimula siyang gumapang at palagi na siyang nawawala sa loob ng bahay. Kaya po ngayon, strong pa rin ako. Kasi sabi ni Lola noong nabubuhay pa siya, ang lakas ko raw sumipa nung baby ako. Talaga ba, Mira? Dako, mukhang kailangan ko rin mag-ingat Dapat pala hindi kita gagalitin. Dahil baka sipain mo rin ako. Hindi ko po gagawin yun sa'yo, Tito Ramon. Saka, wala naman po kayong ginagawang masama sa amin eh. Love na love niyo po si Mama. Napaubo naman si Felicia nang marinig iyon. Hindi niya palubusang naipaliwanag sa mga anak niya ang relasyon nila ni Ramon. Ngunit mukhang napagtanto na nga nila ito ng kusa. Ito naman, nung unang beses na nakalakad si Marco. Saktong kinukunan ko siya ng litrato nung bigla siyang bumitas sa crib at naglakad papunta sa akin. Sobrang kinabahan ako nun kasi baka biglang matumba sa sahig. Pero nagawa niyang makaabot sa akin. Malawak na napangiti si Marco at tila proud sa kanyang sarili. Kuya, samahan mo akong kulayan yung coloring book ko, please. Ayoko nga. Barbie, di ba? Parehong napangiti sina Felicia at Ramon, saka pinanood lamang ang magkakambal. Pero sige na nga. Nang makaalis ang dalawa, naiwan naman sina Felicia at Ramon. Pinagmamasdan pa rin ng binata ang mga litrato, kahit paulit-ulit na lamang ang iba. Ang dami kong pagkakataon na nakaligtaan. Sana hindi pa uli ang lahat para bumawi sa kanila. Ginagawa mo naman na yun ngayon ni Ramon. Napakabait mo kina Mira at Marco. Sa mga anak natin. Marahang napangiti si Ramon sa kainabot ang kamay ni Felicia. Sa'yo rin. Gusto kong bumawi sa'yo. Gusto kong mabawi lahat ng anniversary at monthly dates natin na hindi natin nagawa simula nung nagkahiwalay tayo. May pagka-corny ka rin talaga, no? Corny bang tawag dun? Hindi ba sweet? Hindi agad sumagot si Felicia. Tumitig lamang siya kay Ramon na nakatitig pa rin sa mga litrato ng kanilang anak. Ramon, kung sabihin na kaya natin sa mga bata ang totoo. Napalingon si Ramon, tila bahagyang nagulat sa kanyang narinig. Anong ibig mong sabihin, Felicia? Ang sabihin sa kanila na ako ang ama nila? Tumango si Felicia at ngumiti. Tingin ko naman, dapat na nating gawin yun ngayon. Sa tingin mo ba, matatanggap nila ako? Paano kung magalit sila sa akin? Dahil ngayon lang ako dumating sa buhay nila. Dahan-dahang pinatong ni Felicia ang kamay niya sa kamay ni Ramon, isang senyales ng pag-unawa at suporta.
Ramon, hindi mo malalaman kung paano sila magre-react kung hindi natin susubukang sabihin ang totoo. Oo, maaari silang magalit, maaari silang masaktan, pero isang malaking hakbang na rin yun para maayos tayong makapagsimula ng magkasama, ng buo, bilang isang pamilya. Bahagyang napangiti si Ramon saka muling napatitig sa mga litrato. Ang tagal kong hinintay itong pagkakataon na ito. Na mabigyan mo ako ng pahintulot na ipakilala ang sarili ko, kina Mira at Marco, bilang kanilang ama. Pero ngayon, nandito na. Sobrang nakakakaba pala. Napailing lamang si Felicia at natawa. Kitang-kita sa mga emosyong nakaukit sa mukha ni Ramon na totoo ang mga sinasabi nito. Nandito naman ako kahit na anong mangyari. Napahinga ng malalim si Ramon saka napangiti. Pagkatapos ng kanilang usapan, plinano nila kung paano sasabihin sa kambal ang katotohanang ama nila si Ramon. Naisipan nilang gawin ito habang magkakasama silang nagpipinta sa kani-kanilang mga canvas. Anong pinipinta mo, Mira? Napalingon naman si Mira sa kanyang ina saka masayang ngumiti. Tayo po. Ikaw ito, Mama. Kami po ito ni Kuya. Itong nakahawak sa kamay mo. At itong nasa gilid po ay si Tito Ramon. Ako naman po, Mama. Itong dinodrawing ko ay nung naglalaro kami ni Tito Ramon ng soccer. Dagdag ni Marco. Napangiti si Felicia, saka napalingon kay Ramon na kabado pa rin sa gilid. Mukhang napapalapit na kayo sa Tito Ramon nyo ah. Opo, Mama. Masyado po kami masaya kapag kasama namin si Tito Ramon. Ikaw rin po, di ba? Tumango si Felicia, saka inabot ang kamay ng kanyang mga anak. Oo, masayang masaya ako kapag kasama ko ang Tito Ramon nyo. Pero mga anak, may hindi pa kami sinasabi sa inyo eh. Sana huwag kayong magagalit sa amin ah. Ano po yun, Mama? Ni minsan, napaisip ba kayo kung nasaan ang papa nyo? Nagkatinginan ang kambal. May kung anong lungkot ang bumahid sa kanilang mukha nang marinig ang tanong na yon. Palagi po. Lalo na po nung di ba namin nakilala si Tito Ramon. Palagi po kaming napapaisip ni Mira kung nasaan po ang papa namin. Pero natatakot po kaming magtanong dahil baka po magalit ka, Mama. Alam po kasi namin na wala kaming papa. At sino naman nagsabi sa inyo ng ganyan? Yung mga kapitbahay po natin at yung mga kalaro po namin. Sabi nila, nung lumipat po kayo noong buntis kayo, wala na po kayong asawa at mag-isa niyo raw po kaming pinalaki. Mama, love na love po namin kayo. Kaya hindi po kami nagtatanong kasi baka po masaktan ka. Bahagyang naluha si Felicia saka napangiti. Hindi niya lubos maisip na ang mga batang pinalaki niya ay lumaki ng ganito kabuti ang mga puso. Kayong dalawa ang pinakamagandang nakamit ko sa buhay ko. Mira at Marco, palagi niyong tatandaan na mahal na mahal na mahal na mahal ko kayo kahit na anong mangyari. Pero may isa pang tao na gustong mahalin din kayo ng buo. Sino po yun, Mama? Ang totoo niyong papa. Nanlaki ang mata ng kambal. Napababa pa sila sa kanilang upuan, dala ng excitement. Po, nasan po siya, Mama? Gusto po namin siya makita. Nandito lang siya, mga anak. Matagal na nating nakakasama. Napalingon si Felicia sa kanyang gilid at sumunod naman ng tingin ang kambal hanggang sa tumama ang kanilang titig kay Ramon. At nang mapagtanto nila ang ibig sabihin ng kanilang ina, pareho silang napangiti ng napakalawak. Si Tito Ramon? Siya po ang papa namin? Tumango si Felicia at ngumiti. Nanatili namang nakaawang ang bibig ng kambal habang nakatitig sa kanilang ama. Samantalang si Ramon ay halos hindi makagalaw dahil sa pressure.
Pasensya na kung hindi niyo ako nakasama sa paglaki niyo. Sana, Mira, Marco, bigyan niyo ako ng chance na bumawi sa inyo at magpakatatay sa inyo. Hindi nakasagot ang kambal. Dahil doon, napayuko na lamang si Ramon at napakamot sa kanyang ulo. Naiintindihan kong overwhelming ang lahat ng ito. Pero handa naman ako maghintay kapag handa na rin kayong tanggapin ako bilang papa niyo. Hindi niyo na po kailangan maghintay. Gusto po namin kayong makasama, Papa. Nang marinig ni Ramon ang salitang papa, para bang kusa na lamang naluha ang kanyang mga mata. Tahimik lamang ang kanyang pag-iyak, pero bakas sa kanyang mga mata ang nag-uumapaw na lungkot at saya. Wow, Kuya! Ibig sabihin, kumpleto na ang family natin ngayon. Tumango si Marco sa kangumiti. Sabay nilang inabot ang kamay ng kanilang ina, saka nagtungo sa gawin ni Ramon upang mahigpit na yakapin ang lalaki. Mahal na mahal ko kayong tatlo. Maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maranasan ang sayang to. Naging mapayapa ang mga sumunod na araw. Nahuli rin ng mga pulis si Manuel Lorenzo. At sa pagkakataong iyon, sinigurado ni Ramon na pagbabayaran nito nang maayos ang kapahamakang ginawa nito sa kanyang mag-iina, lalo na kay Felicia. Sa dating bayan, kung saan nagsimula ang kanilang inosenteng kwento, doon din tinuloy nina Felicia at Ramon ang kanilang kwento, kasama ang kanilang mga anak. Mira, Marco, ready na ba ang lahat? Pauwi na ang mama niyo. Nag-thumbs up si Marco at Mira. Hawak nila ang mga bulaklak na inihanda nila para kay Felicia. May romantikong dekorasyon sa paligid at nakabihis ng formal si Ramon. Kasalukuyan silang nasa poolside kung saan nakapatay ang lahat ng ilaw. Kuya, Papa, palapit na po si Mama sa bahay. Agad silang nagsiayos ng posisyon. Nang pumasok si Felicia, napakunot ang kanyang noo nang makitang nakapatay ang lahat ng ilaw. Una niyang binuksan ang ilaw sa kanilang pinto at nakita ang mga petals ng rosas na tila nagtuturo ng daan patungo sa poolside. Naku! Ano na naman kaya ang pakulo ng mga mag-aama ko ngayong gabi? Natatawa lamang si Felicia habang naglalakad patungo sa swimming pool. Nang buksan niya ang ilaw, nagsimula ang isang romantikong musika na mas lalong nag-set ng mood. Maya-maya pa, dumating si Marco na nag-abot ng rosas sa kanyang ina. "Aw, ang cute mo naman sa suit mong yan, anak." Maupo lang po kayo dito, Mama. Marami pa po kaming hinanda para sa inyo. Sumunod namang pumasok ay si Mira na nag-aalay ng isang kanta para kay Felicia. Doon pa lamang ay halos mangiyak-ngiyak na ang dalaga. At ngayon, Mama, para sa best part ng surprise na to. Biglang lumabas si Ramon habang hawak ang isang malaking bouquet. Napakatikas ng tindig ng binata sa suot na suot niya. Rosas, para sa tanging babaeng nagpatibok at magpapatibok ng puso ko. Tinanggap ni Felicia ang bulaklak ng may ngiti. Ilang sandali pa, inilahad ni Ramon ang kanyang kamay. Maaari ba kitang imbitang sumayaw? Bahagyang natawa si Felicia bago inabot ang kanyang kamay kay Ramon. Kasabay ng malumanay na tunog ng musika, sumayaw sila na parang sa kanila lamang umiikot ang mundo. Haramdam nila ang bilis ng tibok ng kanilang mga dibdib. Ramon, hindi ko alam kung ano ang nagawa kong tama sa buhay para biyaan ako ng ganito, ng isang tulad mo, ng mga anak natin, nitong buhay na to. Akala ko noon, sa paglipas ng panahon, magiging karaniwan na lang ang lahat. Pero sa tuwing gumagawa ka ng ganito, pinapaalala mo sa akin na hindi basta-bastang nauubos ang pagmamahal mo para sa akin, sa amin. Hinaplos ni Ramon ang buhok ni Felicia
Ang mga mata ay puno ng pagsinta at paghanga. Felicia, walang araw na hindi ako nagpapasalamat na pinili mo ako. Mula pa nung mga bata pa tayo, doon sa lumang bayan, ikaw na ang naging mundo ko. At ngayon kasama na natin, sina Mira at Marco. Mas lalo pang lumaki at gumanda ang mundong yon dahil sa'yo. Ginagawa ko to dahil hindi lang para sorpresahin ka, Felicia. Ginagawa ko ito para iparamdam sa'yo, araw-araw sana kung maaari, na ikaw pa rin. Ikaw lang, noon, ngayon, at hanggang sa dulo. Nagpatuloy sila sa pagsayaw. Bawat galaw ay puno ng pagmamahal at hindi nasabi ng mga pangako. Ang musika ay tila inaawit ang kanilang kwento. Ang mga pagsubok, ang mga tagumpay, ang tahimik na kaligayahan ng kanilang pamilya. Para kay Felicia, ang gabing iyon ay perpekto na. Nang unti-unting humina ang tugtog, dahan-dahang humiwalay si Ramon mula sa pagkakayakap. Pero hindi binitawan ang mga kamay ni Felicia. Biglang lumakas muli ang kabog sa dibdib ni Felicia. Nakita niya ang determinasyon at kaunting kaba sa mga mata ni Ramon. At sa harap niya, dahan-dahang lumuhod ang kanyang kabiyak. Felicia, alam kong matagal na tayo magkasama. Gusto kong mabuo ang pamilyang to na puno ng pagmamahal. Pero may isang bagay na matagal ko nang dapat ginawa. Isang bagay na gusto kong isigaw sa buong mundo. Felicia, will you marry me? Hindi na napigilan ni Felicia ang kanyang mga luha. Tumango siya ng paulit-ulit. Hindi makapagsalita sa sobrang emosyon. Nang sa wakas ay may lumabas na salita sa kanyang bibig. Ito ay isang malakas at masayang, Oo Ramon. Pakakasalan kita. Siyempre oo. Tumayo si Ramon. Isinuot ang singsing sa daliri ni Felicia at niyakap ito ng mahigpit. Nagpalakpakan at nagsigawan sa tuwa sina Marco at Mira. Yay! Magpapakasal na sila Mama at Papa! Congrats po, Ma! Pa! Sabi ni Mira, lumuluha na rin sa tuwa. Mabilis silang lumapit at nagyakap-yakap silang apat. Ang poolside ay napuno ng tawanan, luha ng saya at mga yakap. Matapos ang ilang sandali ng pagdiriwang, humiwalay ng bahagya si Felicia mula sa group hug. Pinupunasan ang kanyang mga luha, pero may kakaibang ngiti sa labi. Teka lang, ang totoo niyan, may sasabihin din ako sa inyo. Napatingin silang tatlo kay Felicia. Ang kaninang saya ay napalitan ng pagtataka. Ano yun, Ma? May problema ba, Felicia? Hindi problema. Isa pa itong sorpresa. Kanina kasi, kaya medyo nalita ko ng uwi, ay dahil dumaan muna ako sa ospital. Bakit? May masama ka bang nararamdaman? Muling umiling si Felicia, at ngayon may halong hiya at hindi maipaliwanag na saya ang mukha niya. Hinawakan niya ang kamay ni Ramon at nilagay ito sa kanyang tiyan. Delayed na kasi ako kaya medyo naalarma na rin ako. Pumunta ako sa OB at doon ko nalaman kung bakit. 6 na linggo na akong buntis. Natahimik ang lahat. Tila pinoproseso ng mag-aama ang kanilang narinig. Ilang sandali pa, napahiyaw si Ramon sa tuwa. Ganoon din ang kambal. Yes, Mira, Marco. Narinig niyo bang sinabi ng mama niyo? Hindi mali ang pagkakarinig ko, di ba? Hindi po, Papa. Magkakabibi na ulit tayo. Sigaw ni Marco na dala ng tuwa. Wow! Magkakaroon na kami ng kapatid. Kuya, excited na ako. Mahigpit na niyakap ni Ramon si Felicia. Sa pagkakataong ito, naluha naman ang binata. Oh, bakit umiiyak ka na? Ang bilis namang magbago ng mood mo. Marahang inaplos ni Felicia ang likod ni Ramon. Sobrang saya ko lang. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ko kasaya. Mahal na mahal kita, Felicia.
Naiintindihan ko, Ramon. Mahal na mahal din kita. Ang gabing nagsimula sa isang romantikong sorpresa ay nagtapos sa dobleng pagdiriwang, isang pangako ng kasal at isang pangako ng bagong buhay na paparating. Sa ilalim ng mga bituin, sa tabi ng pool kung saan maraming alaala na ang nabuo, ang kanilang pamilya ay muling nagyakapan. Mas masaya, mas buo at puno ng pag-asa para sa hinaharap. Ang kanilang muling pagpapakasal, ang pagsilang ng bunso nilang si Angela, ay nagbukas ng panibagong masayang kabanata. Sa paglipas ng mga taon, nasaksihan ni Ramon at Felicia ang paglaki at pag-abot sa pangarap ng kanilang mga anak. Habang maingat na inaalagaan ang kanilang pagmamahalan at pinapanatili ang tahanan bilang isang kanlungan ng pag-ibig. Sa paglipas ng mga panahon, Ma, Pa, iiwan ko lang dito ang tiyan nyo. Salamat, Mira. Sige na. Samahan mo muna ang kuya mo na sikasuhin ang mga anak niya. Hindi naman agad sumunod si Mira. Lumapit siya sa kanyang mga magulang at mahigpit na niyakap ang mga ito. Mahal na mahal ko kayong dalawa, Mama at Papa. Ang dating makisig na binata ay may mga puti ng hibla ng buhok at ang dating dalaga na may mga matang nangungusap ay may mga guhit na ng katandaan sa mukha. Magkahawak ang kanilang mga kamay, nakatanaw sa papalubog na araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa kalangitan at sa kanilang hardin na puno ng mga rosas. Naaalala mo ba, mahal? Yung gabing nag-propose ka sa akin ulit sa tabi ng pool. Ngumiti si Ramon, marahan niyang pinisil ang kamay ng asawa. Paano ko makakalimutan yon? Isa iyon sa pinakamasasayang gabi ng buhay ko. Lalo na noong sinabi mo na buntis ka kay Angela. Akala ko, perpekto na ang lahat noon. Pero ang dami pa palang mas magagandang bagay na dumating. Ang paglaki ng mga bata, ang pagdating ng mga apo natin. Tumango si Ramon. Samantalang si Mira ay tahimik na umiiyak habang yakap ang kanyang mga magulang. Napakaswerte natin, Felicia. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, narito pa rin tayo, magkasama. Tumingin si Felicia sa mga mata ni Ramon, mga matang nakasaksi sa halos buong buhay niya. Salamat, Ramon. Salamat sa pagmamahal sa akin nang walang pagod, sa pasensya na hindi nauubos, at sa buhay na binuo natin dito sa mundo. Ako ang dapat magpasalamat, mahal ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa mundo ko. Mula noon sa dating bayan, kung saan tayo nagkakilala, hanggang ngayon, ikaw pa rin. Ilang sandali pa, lumabas naman sina Marco at Angela upang sana itawagin ang kanilang mga magulang at kapatid. Ngunit nang makita nila ang sitwasyon, napangiti sila at dumalo sa yakapan. Ay nako, nag-iiyakan na naman ba kayo rito? Baka naman di na matuloy yung kasal ni Mira nito dahil ayaw na kayong iwan. Bahagya namang natawa ang lahat dahil sa sinabi ni Marco. Inabot ni Felicia ang kamay ni Mira at marahan itong hinaplos. Maging masaya ka, Mira. Kayo ng mga kapatid mo at ng pamilyang bubuin mo. Kasama ang mapapangasawa mo. Alam mo naman na kung saan kayo masaya, naroon din kami ng papa nyo. Hindi na nila kailangan ng maraming salita. Sa tagal ng kanilang pagsasama, sapat na ang isang tingin, isang hawak, isang yakap para iparamdam ang lahat. Nanatili silang magkahawak kamay. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi dahil sa kawalan ng sasabihin, kundi dahil sa kapayapaan at pag-unawa na tanging ang mahabang panahong pinagsamahan at tunay na pagmamahalan ang makapagbibigay. Sa pagtanda ni Felicia at Ramon, ang kanilang pag-ibig ay hindi kumupas. Ito ay nagpatuloy, kasing init ng araw na papalubog,
kasing tahimik ng gabing paparating, at kasing ganda ng mga rosas sa kanilang hardin. Isang walang hanggang kwento na nagsimula at magtatapos sa pagmamahalan. Sa kwento ni Felicia at Ramon, natutunan natin na ang tunay na pag-ibig na maaring magsimula sa inosenteng kabataan ay walang kinikilalang hangganan at kayang manatiling matatag sa paglipas ng panahon. Ang ganitong pagmamahalan ay nangangailangan ng patuloy na pag-aalaga, pag-unawa at suporta upang malampasan ang mga hamon at mapanatili ang alab nito kasabay ng pagbuo ng pamilya. Patunay ang kanilang istorya na ang pag-ibig na inaalagaan ay hindi kumukupas, bagkus ay lalo pang tumitibay at nagsisilbing pundasyon hanggang sa pagtanda. Wakas.